Nahihirapan lang ng konti si Kuya rito kasi may mga design. Ng bagong sanding machine ngayon. Punta na sila ng Anyana. Good morning kay Master Jojo. Hi, good morning. Yan. Bali December 10 po ngayon. Ayan, araw po ng Martes. Okay, trabaho na po tayo. Tara. Ayan, nandito tayo sa Block 5. Ayan, paumpisa na po natin yung bintana rito. Ayan. Dito si Rusty. Rusty, good morning. Good morning. Log, good morning, Log. Si Louie, at si Kuya Rigor. Yeah, good morning Kuya Rigor. Morning po. Yan. Hinihintay na lang namin si Kuya Dindo, yung susi nasa kanya. Bali dito, kailangan may turnover namin to ng malinis po. Siyempre, yung wala na po siyang alikabok, wala nang kalat, wala nang basura. Tapos meron pa po kaming gagalawin dito. Yung pader na yan. So, may mga preparasyon pa kami mga gagawin dyan sa slab. Yung waterproofing, flexiband. Yan, tapos may turnover na po natin yan kay client. Pati itong gate and grills. Yan, may mga color combination din po yung pintura nito. Yung finishing niya. Yung bali, doon yung floor drain, no? Floor drain. Nakapahalang log, nakapagano. Tapos ito water closet. Hindi pa naman yan basta-basta makakabit. Dito si Rocco yun siya. Oo. Sa harap. Ayan yung sa harap. Tiles na ito. Ito, yung tawag dito, ito yung natira. Dito na lang din yung yun. Si Rocco. Buwag. May tira pa ba tayo rin? Meron pa. Meron pa, sa kabila. Sa kukul lang. Oo. Hindi pa namin maikabit yung mga center light kasi ito, marami pang gagawin dito. Yan ang kaibahan pagka naka-Piscem board. Pag Piscem board po yung ceiling, napakadami pa ang gagawin para matop coat natin ang pintura. Hindi kagaya ng PVC panel. Easy to install, easy to use, easy to maintenance. Yan, bali low maintenance po siya. Pagka naikabit mo, yun na po yan. Yeah, okay naman na ito lahat. Ano na lang ito? Puro preparasyon na lang po ito. Tapos tatanungin natin si client kung anong klaseng pang cortina ang gagawin po dito sa mga bintana. Pwedeng Korean blinds or curtain rod na lang, tapos bibili sila ng cortina. Yung regarding nga po pala sa aircon, ito dito kasi ang opportunity meron dito is window AC. Ayan, window type. Tapos dito split type. Ang gagawin na lang po panghuli na lang po daw. Hindi na po muna daw palalagyan. Yan, nagsasuggest naman tayo sa kanila kasi baka maisipan po nilang umuwi rito. Kasi ito nga po palang ita-turnover namin sa second floor. Halos tapos na siya. Kung maisipan po nilang umuwi po rito, yan, kahit pa paano, may functional na po itong mga kwarto. Magagamit na po nila. Wala nga po palang closet. Di ba may mga saksakan naman po dyan. May mga saksakan. Kahit mag-electric pan na lang muna. Tapos ito, ang sinuggest ko sa kanila rito, palagyan ng sliding door. Patapos na talaga para, kasi dun sa baba, wala po kasing PNB rin. Binaklas na po namin. Tapos dito, para at least kahit pa paano, may magagamit po silang common CR. Yan. Yan, wala lang po siyang closet yung sa gawa po namin. Okay. Start na po sila rito. Babalik yung bintana. Yan pala, abot na yun. Pisa na po yan. Doon nga po pala sa pinanggalingan ni Bilog, doon sa dulo, doon na magtatrabaho si Kuya Dindo. Tapos yung pinanggalingan naman ni Kuya Dindo, halos tapos na. Korean blinds na lang po ang hinihintay natin doon. Ayan na lang, CR. Ayan, bago tayo mag-start, nikot muna natin lahat ng ginagawa natin. Tapos nangongolekta rin po ng mga
personal na gamit natin pang renovation. Yan na. Start na po tayo rito. Morning kay Master Dindo. Oy, Ayan, good morning. Yan na. Bali, halos tapos na po kami rito. Yung mga basura po ilalagay namin sa kanto kasi nakakita tayo ng naghahakot ng truck ng basura ngayon. Ayan, bali halos malinis na po to. Ayan. Ang gagawin na lang po namin, maglalagay na lang po kami ng water line. So tapos ito pong mga to tatabtabin po ng konti yan. Yan, sana sa mga susunod ipagawa po ni client po to para kahit pa paano maging functional na po tong harapan. Yan, doon sa nag-comment ka po pala yan, may weatherproof cover po to yung ilalim. Yan, ganyan po siya. So inaabangan ko na lang po rito yung Korean blinds ni Sir Ricky. Yan, pwede na rin po natin may turnover to. Hindi na nakakabit ko kasi ano ito eh. Yun na yung pinaka-cover niya. Akutin lang namin tong basura. Dadalhin lang namin doon sa kanto. Ayan, okay na. Malinis na. Unting mga trabaho na lang dito sa harapan ng bahay. Pati yung mga pinagputulan ng tiles and hard duplex, kinuha na rin namin. Sige kuya. Tara. Meron lang tayong konting bibilihin sa hardware para rito sa mga ongoing project natin sa Phase 5. Ayan, malapit na matapos yung episode natin dito sa Phase 5 ngayong taon 2024. Ayan, balak ko po sana bago matapos tong taon na to, ma-turn over ko yung mga ongoing na nagpapagawa po dito sa atin. Pero meron pa po tayong mga kasunod at naka-line up na project po dito. Yan, pinapractice namin na kahit paano yung mga natatanggap natin na trabaho ay nasa isang phase lang, o kaya kahit naman paano magkalapit lang. Yan, isa po yan sa napakahirap gumawa kapag sabay-sabay tapos magkakalayo pa ng phase or subdivision. Siyempre yung gamit din po kasi, tsaka yung monitoring, isa yan sa mga ginagawa po natin. Yan, meron lang tayong bibilin. Tara. Okay na po tayo rito sa paradahan. Ayun yung binili natin. Coral skin coat at saka tinge of gray. Yung kanina, yung pinestohan ni Kuya Dindo. Itong mga materialis na to, doon po natin yung gagamitin. Yan, biyahin muna tayo. Yan, balik tayo sa phase 5. Tapos dediretso tayo ng phase 4. Nakabalik na muli tayo. Ayan, inuumpisa na po ni Rusty. Ayan. Siguro mga ano lang siguro yan, mga 1 inch lang po yung sisinsilin namin. May balik lang yung bintana. May dala na rin akong isang timba ng flat latex. Ayan. Naumpisa na rin ito. Tinis na. Nahihirapan lang ng konti si Kuya rito kasi may mga design Pero kahit may design to, maganda yung kalalabasan nito. No, Kuya na? Oo, ganda kakalabasan yan. Oo, matyaga. Binilang ko nga pala sila ng bagong sanding machine ngayon. Tapos ito yung pang-flooring na gagamitin natin. And halos same lang po sa kulay ng tiles sa wall. Pero hindi po siya glossy para hindi madulas. Ito floor drain. Balik tayo rito sa ginagawa ni Kuya Dindo. Kuya Dindo, makisuyo nga muna ako nito. Bubuka yung tahi ko rito eh. Medyo mabigat. Tara. Ayos, thank you sir. Ayan, isang balde. Ay,
Is na muna tayo rito. Bali, ang gagawin lang naman po muna ni Kuya Dindo dyan ay sa puro preparasyon. Ang binili nga po pala nating top coat ng pintura dyan, yung tinge of gray. Kasi ang base color ng motif color nitong pinagawa sa atin ni client is gray. Yung tinge of gray yung gagamitin sa wall. Yung truck ng basura. Sana mahakot nila yung nilagay natin doon sa kanto para malinis. Papunta na tayo ng phase 4 pero naisip ko dadaanan ko muna sila Kuya Boy dito sa phase 1. Hindi ko pa sila napupuntahan. Tara. Bumalik tayo dito sa ating ongoing project na malapit na may turnover. Ayan, ngayon po naka-schedule yung installation ng Korean blinds. Bali, nire-schedule po to ni Sir Ricky. Dapat nung linggo. Ayan. Ayan o, kulay gray. Bali, bumagay po sa motif color nitong unit. Ayan, bali, meron tatlo pong pina-install si client dito. Isa dito sa bintana sa may corner area. Tapos dito sa harapan ng bahay at saka dito po sa may bintana. Ayan, dito sa may stairs. Ayan na. Yan, bali, advice lang namin or tip, pagka ganito po yung setup ng partition natin, wala po siyang hallway. Siguro pagka habang may gumagawa pa rito at ginagamit yung mga hagdanan, tapos pinturado na po yan, ipakabit na kagad dahil napakahirap po ikabit pagka walang hagdanan. So masikip na po yan, medyo mahaba yung hagdan. Kaya ginawa po namin dyan, tinulungan pa po namin si Kuya para maikabit lang po yan. Yan, dito nga po pala sa project natin, ano na lang po ito, punch list na lang po tayo. Yan, binuksan ko na po yung mga dapat linisin pa. Yan. Eh, bali, iniwanan muna to nila Kuya Dindo kasi panigurado mag-aali ka bakuli rito tsaka magdudumi. Ayan. Tapos yung mga bintana rito sa mga bedrooms, ano po ito, cortina. Ayan yung bubong, pinturado na. Cortina na lang po ito. Nawawalis na lang po ulit tayo rito kasi nag-alikabog ng konti. Yung pihitan nito, abot-taon naman. Yan na, importante mahaba ito. Ang kadalasan na Korean blinds na lang po yan dito kasi pag cortina, pag pinalitan mo balang araw, napakahirap palitan. Yan, halos tapos na po si Sir dito. Tapos na. Tapos dito nga po pala, may mga babalikan pa po sila master patang dito. Yung silicone sealant, lalagyan po ng handle po ito. Yan, isisilan po ito pagkabilaan. Yung kabilaan. Tapos may coating punch pa po para sa mga pintor natin. Yan, silicone sealant, ako nagagawa nito, saka ito. Tapos offer ko na lang din po kay client, baka gusto niya na po magpalagay ng bagong gas tank, regulator, saka gas hose. Para functional na po ito. Yan. Yan, lapit na po may turnover natin po yung unit. Tapos tatanong ko na lang kay client kung gusto niya na magpakabit ng TV wall bracket. Yan. Yan. Ganda rin yung salamin dito. Nakakalaki tingnan ng bakit kagaya ng ginawa namin doon sa turnover po namin. Biglang dating yung installer ng Korean blinds doon sa phase 5. Ayan, huli ko lang puntahan tong project natin dito sa phase 1. Bigay tayo ng konting update dito sa mga nagawa na. Ayan, dito tayo sa phase 1. Kuya Boy, good morning po. Morning, boss. Yan, inasintadaan na po ni Kuya Boy ang patas. Ayan, asintada. Tapos dito,
Walang katapusang plastering to. Walang katapusan. Kuya Doming, good morning. Ayan, tsaka si Mark nandito. Yan ang nakaka-partner ni Kuya Doming. Mark, good morning, Mark. Yan, sa electrical, meron pa po akong mga cleaner kay Kuya Boy dito. So okay naman po lahat. So bago po takluban po ng kisame. Kasi ito, ang project namin dito, flooring, ceiling, wala pa po siyang division or partition. Kaya kailangan sakto po yung location ng wire para po sa abang po ng switches. Sa abang po ng mga switches. Pero i-ano rin po natin to kay client. Baka may konting budget pa siya kasi medyo matagal pa naman po tayo rito. Para may isaayos po lahat ng wiring. Wala. Ayan, ito na po yung mga napalitadahan kahapon. Kapag natapos naman po nila yung palitada rito, roofing process na tayo. Yang Kuya Doming, walang katapusang palitada. Haba. Ito lang naman ang hiling namin. Magla naman po talagang uulan. Yan lang naman. Kapag hindi umulan, hindi maganda ang trabaho. Yan, tapos dito may asintada pa po tayo hanggang taas. Ipagpapaalam na lang po namin to. Yung ano rito, yung trapal nila. Kahapon, sinauli pala nila yung kaha eh. Siguro, ang pagkaalam na nagtindera, nagbigay ng breaker, tatlong binili yung breaker, yung kaha noon para doon din yun. Pwede. Nadoblehan trabaho tuloy sila. Sabi ko yung nagbigay niya ng mali. Oo nga. Pinilit yung ano. Kasi nakalagay doon sa ano yung 6 hole. Oo, di 6 na butas yun. Oo. Ayan na. Eh sila misis kasi inutusan ko ng bumili nito na doblehan sila. Pero ayan na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, 6 branches po yan. Yan. 3 poste lang. Pero yung poste natin dito walang ilaw. Babawi na lang po si client sa taas. Yan na lang po. Isa lang aircon lang po. Isang aircon lang. Yan, abang na rin po ng outlet. Aircon outlet. Bale ito mga karaos, break time muna. Ayan, maraming salamat sa mga gandang comment nyo para dito po sa bagong upload po namin na project, Finish Turnover. Yan, marami po kayong matututunan dito. Sa mga hindi pa po nakakapanood, panoorin nyo. Ayan, ayan po yung vlog natin. Ayan, shoutout nga po pala kay Ma'am Mel Maceda, watching from Lingayen, Pangasinan. Ayan, God bless po sa inyo dyan and always ingat palagi. May tanong si Ma'am Cerilia Escriba, sino daw ba gumawa ng mga cabinet doon sa room? Yan, kami po. Yan, God bless po ma'am, maraming salamat. So ito mga karos, after break time, punta po tayo ng phase 4. So hindi pa po tayo nakakapunta doon. Yan, project update po tayo doon. Tara. Bago tayo pumunta ng phase 4 Lumina, dala nga po pala natin yung owner type jeep, yung PVC panel, tsaka ibang gamit para doon. Ito pa ma'am. Yan na. Tara. Samaman na lang ng isang malaking electrical tape. Yan na. Bumili lang tayo ng utility box at saka junction box. Ayan, electrical tape. Para rito sa project natin sa phase 4, yung ginagawa nila Ricky at saka ni Badong. Yan, ito nga po palang PVC panel na dala natin. Bali, ito rin po yung PVC panel na ginamit po natin doon sa Kisame. Yan, sa Kisame po. Itong project natin sa phase 4. Yan, maglalagay po tayo sa bali, retaso na lang po to. Bali, na po siya. Yung natirang mga PVC panel doon na ginawa po nila Ricky nung una. Yan, ikakabit po natin yan sa may, sa may center ceiling ng living area. Kagaya rin po dito sa bahay ko sa bodega. Tapos papartneran ko po siya ng Kindray na kahoy. Yan, dito naman tayo bibili sa may Mighty Star. Yung pinakagilid niya, naka po siya, naka frame ng kahoy. Then papipinturahan na lang po natin. Yan, sa Mighty Star tayo. Mighty Star Hardware. Yan, sa mga taga-Bagtas, dito ko po binibili yung mga quality na kahoy, yung mga Kindray. Yan, dito muna tayo. Bali, ito na yung mga kahoy. Yan, Kindray ito, Kindray, kaya magandang klase ito, tuwid na tuwid. Ayan. Aso. Dito na tayo sa phase 4.
Eh, sila Ricky muna yung pinunta natin. May si Badong, oh. Dong, magandang hapon. Magandang hapon, boss. Saka kay Ricky. Magandang hapon. Ayan, bali, meron kaming graba rito. Yan, dito na nga lang po natin pinalagay nga. Eh, wala pa naman pong owner dito eh. Wala pang nakatira. Ayan, graba buhangin nandito sa tapat. Ayan, hollow blocks. Yung mga binili kong junction para rito po yun. Yung mga bakal natin. Eh, nakapag tayo na po sila ng, ng poste. Yan. Bali, animan po yung rebars. Then, stirrup naman po 10mm. Kapag gravel bedding. I-assemble muna. Then, bubuhusan din po namin to ng, ng sulignum soil guard. Yan, treatment natin. Para sa termite resistant. Yan, napakarami pang gagawin dito. Mag-uumpisa pa lang kami. Daling ko na lang yung rito, sulignum. Ha? Baka bukas makapag-ano kayo. Tutulan ko na lang yung boss, tumaas. Oo. Okay lang sobra, wag lang kulang. Kulang, oh. Oo. Para sa ano to? Dito ha, lagay ko na lang. Para pag nilipatan ti Kuya Boy to, meron na kagad naka-ready. Ito nga po pala, wala pa tayong circuit breaker dito. Papalitan din po to. Tapos yung mga loob niyan, yung wire, mga wala pong laman po yan. Kami na po yung mag-aasikaso nito. May papaya, tatanggal po yan pagka gumawa, kasi pagka nagpalitada yan. Ito sa phase 4 yan. Bali ang mangyayari nito, yung lababo nya naka L-type. Yan, L-type. Ito yung mga common na ginagawa namin nung nag-uumpisa pa lang kami gumawa ng mga renovation ng row houses dito. So tinanggal namin yung existing counter pero ibabalik po namin, pero bago na, isang slab na po siya. Pa L-type. Nandito yung kitchen sink, nandito po yung kanyang lutuan, yung stove. Tapos yung dining, ayan nandyan, dining table, 4-seaters kasya. Tapos yung rep nandun. Yung gutter na yan, tinatanggal din namin. So pinapalitan namin ng bago. Stainless gutter yung 304, tapos malalalim, malapad tapos malalim, para kayang-kaya niya yung buhos ng ulan. Napakatahimik dito, Rick, ah. Makakabuo kayo ng pangarap dito. Yan, basta wag lang uulan. Tahimik gumawa rito. Pag ganito ka tahimik, focus talaga, no? Focus. Alala ko tong aso na to, nang hahabol to. Chu. Sa phase 4 pa rin tayo. Bali dito gumagawa si Master Jojo tsaka si Louie. Yan na. Uy. Please. Namin na natin. Yan, bali may kinuha lang si Master Jojo. Eh si Louie. Nandito. Ito na nga po pala yung TV console. Ayan, sa TV console natin. Tapos yung bintana po na to, bali hindi po kasi pwedeng baguhin yan dito sa phase 4. Tatakluban na lang po namin yan. Yan, may 3 layer din po siya. Tapos yung wala na po itong cabinet handle. Bali naka 45 degree cut angle na lang po yung ibabaw. Yun na yung magsisilbi yung pinaka access ng pintuan. Bali ang baling ng pinto nito pababa. Yan. Pababa po siya. Tapos maglalagay na kami ng mga outlet switches dito. Ayan, daanan ng internet. Ayan,
umpisa na. Yan, dito nga po pala sa may bandang part ng kitchen counter. Dadagdag kami ng tiles dyan. Yan, kasi lutuan po yan. Tapos papasobra pa ng mga 30 cm or 25 para naman sa ring tube. Ito yung paggagayahan namin ng ng TV console yan. Yung TV console. Tapos yung tiles dito, isang pattern lang, then isang disenyo lang. Yan, may niche nga pala to. Then may water heater. Yan, water heater. Wala na siyang LED. Kasi medyo masikip na. Yan, tutuloy lang ni Louie to. Ito na yung update dito. Tapos yung mga binili ko po na kindray na kahoy, gagamitin po yan dito sa gitna. At saka dito sa PVC panel. Ang paiikutan po yan. Yan, isa rin to sa mga magagandang row houses na isa rin po to sa mga magagandang row house kapag natapos po namin. Tapos nauuso na ngayon yung back extension area. Ginagawa pong bedroom. Dati kasi nandito yung bedroom. Pero importante pa rin po yung mga kwarto may bintana. So doon may access na ng aircon, may nakaabang na po tayo. Yan, iisa-isahin na po namin kada araw yung mga pinagagawa ni client dito. Yung mga additional bed box, closet, vanity doon sa extension room. Then yung header pa, pinaka headboard pa po ng bed frame. Tapos dito yung partition na lang. Yan, gamit po yung WPC, tubular WPC pa ba? Tara, habol tayo rito. Kaya isa yan sa mga kailangan mabigyan natin ng update. Kaya binabalik po namin yung steel window rito dahil may usapan po kami dito sa mga guard na ibabalik natin para makipagpatuloy yung gawa. So yun naman, pagka binalik yan, wala na tayong violation dito. Ito yung mga nasinsil. Dito sa taas, okay na yung tiling. Accessories na lang to. Bali, ang pipinturahan po rito yung hard deflex at saka itong cornisa. Yung sa water closet pwede na natin ilagay. Pero yung mga accessories at saka yung tile grout, kahit mahuli na, ay iuhuli na lang natin yan. Ayan, pansin nyo, may gap pa rin siya o may konting siwa para may kabit namin yung window, steel window. Liha.